3 taon na mula nang magising ako sa katawang ito. Akala ko tapos na ako. Pero sa halip, nakakuha ako ng kapatid na sobrang protektibo. Basagin ang bato sa isang hampas. Ito ba ang batong sinasabi niya? Arya, huwag mong pakinggan si Kale. Hindi ito ordinaryong bato. Ito ang batong pagsubok ng pamilya Reyes. Kahit ang pinakamakapangyarihang dakilang guro ay makakapag-iwan lamang ng malabong bakas ng palad dito, lalo na itong maliit na kahoy na espada. Sa tingin ko, ayos lang itong kahoy na espada. Ito ay perpekto. Oras na para subukan ng katawang ito. Tingnan natin kung gaano karaming lakas ang natitira. Nasiyo ko na ang aking mga ugat ng immortal. Hindi ko inasahang magagawa ko pang ilabas ang isang katlo ng dati kong aura ng espada. Ayos lang yan, Arya. Ikaw, hindi ka naman nag-ensayo ng martial arts. Normal lang na ang batong pagsubok ay walang reaksyon. Sige na. Isuot mo ito. Tara na. Nararamdaman kong nabasag ang batong pagsubok. Tito, paano nangyari yon? Ang batong pagsubok ng pamilya Reyes, tanging isang dakilang guro na nagtatag ng sariling paaralan. Sa pamamagitan ng paghampas dito ng personal, ang maaaring makabasag nito. Baka naman. Mukhang may dakilang guro na nakialam. Pumunta kayo at tingnan kung sinong dakilang guro ang bumisita sa pamilya Reyes. Teka, napaalam mo na ba sa dalawang magkapatid mula sa ikalawang bahay? Huwag kang mag-alala, Tito. Pumunta na si Rhea para sabihin sa kanila, ang gwapong lalaking si Kale, at ang kanyang mahal na kapatid na babae, ay walang silbi para sa pamilya Reyes. Sa bukas na konseho ng pamilya, personal ko silang hahamunin, at ipapaalis. Mabuti, talagang ikaw ang pinakamahusay sa mga kabataan ng ating pamilya Reyes. Matapang at desidido, hindi ako nagkamali sa'yo. Kapag nawala na ang dalawang magkapatid na yon, ang Pinecrest Dojo ay mapapasayo. Tingnan. Ang kapangyarihan niya ay hindi kakaiba. Sinubukan niyang haranan ng batong gilingan gamit ang katawan? Para siyang nagpakamatay! Nagpakamatay siya. Para sa akin. Arya, okay lang ba? Kung hindi ka gumalaw, ang braso mo ay maaaring nabali. Bilang kapatid mo, trabaho ko ang protektahan ka. Ang batong hilingan ay solidong bato, may tonelada ang bigat, at ngayon, nasira ito. Paano ko ginawa yon? Kale, Arya, well, matagal na rin. Kale, ang mga tao mula sa ang unang bahay ay pumasok. Nasaktan nila ang marami sa mga tao natin. Arya, magtago sa likod ko. Rhea, dati, hinayaan ko lang dahil bata ka. Hindi ako nag-abala sa'yo. Pero ngayon, muntik mo na masaktan ng Arya. Masaktan ng isang tao mula sa ang ikalawang bahay. Talagang sinusubukan mo ang swerte mo. Ano ang pagmamadali, Kale? Arya, okay siya, hindi ba? Para sa iba, ito ay friendly spar lang. Pero hindi ako dapat magulat, kahit matagal na. Ang mga tao mula sa ang ikalawang bahay ay kaawa-awa. Ikaw. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Tatay ang nagpadala sa akin ng mensahe. Para sa kompetisyon ng pamilya bukas, ang ikalawang bahay ay dapat dumalo. Mensahe na ipadala. Kung wala ng iba, aalis na ako. Huminto. Mag-apologize sa mga taong nasaktan mo. Bayaran ang mga bagay na nasira mo. Seryoso ka, pinapabayaran mo ako. Sige, babayaran ko kayo, gamit ito. Ano ang nangyari? Naglagay ako ng 80% ng aking kapangyarihan sa suntok. Walang paraan. Ang isang mahal tulad niya ay makakayanan ito. Paano siya hindi nasaktan? Imposible.
Naglakas loob kang maglagay ng kamay sa kapatid ko. May death wish ka? Kale, naging magalang naman ako. Tinatawag pa rin kitang Kale. Hindi ako makapaniwala na itinulak mo ako, dahil sa maliit na mahal na yon. Sa pampamilyang torneo bukas, makikita natin kung paano mo at ng maliit mong mahal, mapapanatili ang kayabangan ninyo. Tara na. Ano naman kung mahina si Arya? Mas magaling pa rin siya kaysa sa ahas na yon. Arya, nasaktan ka ba? Kahit hindi ka na suminggit. Hindi naman niya ako kayang saktan sa galing niya. Oo. Sino ba ang ating Arya? Siya ang pinakamalakas sa ikalawang bahay. Lahat tayo ay aasa sa kanya ngayon. Kael, dapat ba talaga tayong pumunta? Sa pampamilyang torneo bukas, ilang taon nang binabantayan ng puno ng angkan ang Pinecrest Dojo natin. Ang torneo bukas ay malinaw na isang bitag. Pupunta, nagbibiro ka ba? Alam mo namang lagi nilang nilulutas ang mga bagay sa pamamagitan ng laban. Sa palagay mo ba ay mananalo ako? Paano kung matalo ako? Si Arya at ako ay matutulog sa kalsada. Siyempre na hindi. pupunta tayo. Maaari tayong magtago sandali, pero hindi magpakailanman. Ang konseho ng pamilya bukas, pupunta rin ako. Sige. Dahil gusto pumunta ni Arya, susunod tayo sa kanya. Ang konseho ng pamilya bukas. Lahat tayo ay pupunta. Tito Reyes, Tito Third, pasensya na at pinaghintay kayo. May lakas talaga ng loob ang ikalawang bahay. Pinaghintay ang buong angkan. Kung hindi darating ang ikalawang bahay, ang konsehong ito ng pamilya ay baka hindi pa matuloy. Ikaw. Jackson. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Ngayong nandito na ang lahat, simulan na natin ang usapan. Kael, ikaw na lang ang natitirang lalaki sa ikalawang bahay. Si Arya ay bata pa at mahina. Kailangan niya ng palaging alaga. Malaking responsibilidad ang Pinecrest Dojo. Hindi mo kakayanin. Nagpasya na ang pamilya na ipasa ang Pinecrest Dojo kay Jackson para pamahalaan. Tito, kung naaalala ko, malinaw na sinabi ng aking mga magulang bago sila umalis. Ang Pinecrest Dojo ay dapat mapunta kay Arya. Maliban na lang kung pinalitan ng pinsan ko ang pangalan niya. Sa Arya. Sino ang tinatawag mong babae? Tama na. Dahil ayaw mong isuko ang Pinecrest Dojo, susundin natin ang lumang tuntunin ng pamilya. Lutasin ito sa pamamagitan ng labanan. Kung matatalo ka, isusuko mo ang dojo. At paano kung kami ang manalo? Manalo. Sa ano? Sa tinatawag mong gwapong kapatid. O ikaw, munting mahal. Paano kung ganito? Palayasin mo ang mahal na iyan sa pamilya Reyes, at isuko ang titulo ng lupa ng Pinecrest Dojo. Baka, bilang paggalang sa ating magkaparehong apelyidong Reyes, hayaan kitang manatili. Kung hindi, pag-isipan mo ito. Hindi naman talaga ako si Arya mula pa sa simula. Ang umalis sa pamilya Reyes para protektahan ang ikalawang bahay. Hindi masamang deal. Tama na, hindi na kailangang mag-isip. Hindi ko kailanman palalayasin si Arya, at hindi ko isusuko ang Pinecrest Dojo. Paglalaban, sige, subukan natin. Talagang pananggahasan mong tanggapin ang duelo? Alam na alam ng lahat dito, kung ano lang ang kaya mo. Hindi ba mas mabuti, na ibigay mo na lang ang titulo? Sa Pinecrest Dojo, gusto mo talagang masaktan. Para sa mahal na ito, ano pa ang saysay? Sa mga mas batang henerasyon ng pamilya Reyes, si Kale ang pinaka-ordinaryo. Para sa kanya na sumabak sa duelo sa arena, hindi talaga niya alam ang kanyang limitasyon. Kaming mga alagad ng Pinecrest Dojo ay handang tumindig kasama si Kale. Tama. Simulan na ang duelo. Kaming mga nasa ikalawang bahay ay hindi basta-basta mababa. Huwag kang mag-alala, Arya. Nandito kami lahat para sayo at hindi namin hahayaang may mang-api sayo. Kung alis na lang ako. Malulutas na sana ang lahat ng problema. Pero ipinaglalaban nila ako ng buong tapang. Huling hihilingin ko sa'yo, kung mananalo ang aming ikalawang bahay, sa duelong ito, titigil ka na ba sa pagbabalak laban sa amin? Tama. Mabuti. Kung gayon, magsimula na. Ang mga tuntunin ng duelo, bawat panig sa plataporma, ay magpapadala ng kanilang napiling manlalaban, hanggang sa walang matira sa isang panig. Magsimula na ang duelo. Tito, ako na ang bahala sa kanya. Lanan, mga Reyes tayong lahat. Huwag masyadong mabagsik. Huwag kang mag-alala, Tito. Ang ikatlong binata mismo ang sasabak. Siya ang pinakamagaling sa mga kabataan ng mga Reyes. Ang pagharap sa gwapito at bata ng ikalawang bahay ay dapat na madali lang, di ba? Ang ikatlong binata ay isang guro na kayang mag-iwan ng bakas ng palad sa batong pagsubok.
Kahit ang karamihan sa mga nakatatanda ng mga Reyes ay hindi makakatalo sa kanya, personal niya bang haharapin si Kael sa duelo? Parang gumamit ng malaking martilyo para basagin ang Manny. Kael, ayaw mong isuko ang Pinecrest Dojo, yan ba? Kung gayon, bugbugin kita hanggang sa gawin mo, at huwag mong sabihing binubuli kita. Sino pa ba ang nasa Pinecrest Dojo, bukod sa'yo? Ako. At ako rin. Yun na lang, wala nang iba. Ang gaganda ng mga lalaki ninyo sa ikalawang bahay. 2 tao lang ang handang lumaban. Sige na nga, huwag na nating sayangin ang oras, kayong dalawa. Sabay-sabay na kayong lumaban sa akin. Ang yabang mo, kaming dalawang magsasama sa laban, ay sapat na para mapatalo ka. Napakalaki ng agwat ng lakas nila. Kahit magsama pa silang dalawa, hindi pa rin sila mananalo. Ano? Nadali sa 2 galaw lang. Yan lang ba ang kaya ninyo sa Pinecrest Dojo? Kawawa naman. Kahit ang mga tagalinis ng kalye ng unang bahay ay kayang talunin kayo. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Hindi mo alam ang sarili mong limitasyon. Ay naku, ang suntok na iyon. Sinisikap patayin ni Jackson siya. Arya, anong ginagawa mo? Kael, anong hinihintay mo? Lalaban ka ba o hindi? Oo, wala kaming buong araw na maghintay sa iyo. Magpadala ka na ng kalaban ngayon, o aminin mong talo ka na. Kunin mo ang mahal mong bunsong kapatid, at umalis ka sa pamilya Reyes. Kael, sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo siya matatalo. Ulol na bata, malakas naman ako. Huwag kang mag-alala. Kung bumagsak man ang langit, ako ang bahala sa'yo. Poprotektahan ko ang ating tahanan. Tahanan. Tama. Ang ating tahanan. Susunod na round, lalaban ako. Kael, bakit mo pinipilit ang sarili mo? Ibigay mo na lang ang dojo. Kunin mo ito, mahal, at umalis ka na sa pamilya Reyes. Hindi ba mas maganda yon? Eksakto, malayo ka sa level ni Jackson. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit. Napakasipag mong lumaban. Simula pa noong bata kami, sa Pinecrest Dojo na nakatira kami ni Arya, iyon ang tahanan namin. Kahit mawala pa ang buhay ko, hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Sige, binabalaan kita ngayon. Napakalakas ko. Kung sakaling masaktan kita, huwag mo akong sisihin. Tama na ang salita. Gawin na natin ito. Masyadong malakas si Jackson. Wala talagang laban si Kael sa kanya. Naku, delikado. Masyado nang pinipilit ni Kael ang sarili niya. Kung magpapatuloy ito, hindi lang siya matatalo, malubha pa siyang masasaktan. Sa ganyang level ng kakayahan mo, ano bang akala mo, makakalaban mo ako? Kael! Okay lang ako. Kael, tingnan mo kung gaano ka nag-aalala ang kapatid mo. Baka dapat sumuko ka na lang ngayon. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Kung ibibigay ko sa iyo ang Pinecrest Dojo, maaari mo bang pangakon na aalagaan mo si Arya at hahayaang lumaki siya ng ligtas? Malapit ka ng matalo. Ano ang karapatan mong makipagnegosasyon sa akin? Maliban na lang kung ibigay mo sa akin lahat ng ari-arian ng ikalawang bahay. Saka ko bibigyan ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon?
3 suntok. Kung matatagalan mo ang 3 suntok mula sa akin, ikaw ang mananalo. Kung makakaya ni Kael ang 3 suntok mula sa kanya, panalo na siya. Malapit na siyang manalo. Ano to? Tol, relax lang. Si Jackson ay talagang matalino. Ang ikalawang bahay ay nakakalap na ng 12 ng mga manual ng sining panlaban. Walang katumbas ang halaga ng mga yun. At si Jackson ay tiyak na mananalo. Sa ganitong paraan, makukuha ng tama natin ang lahat ng ari-arian ng ikalawang bahay sa ating mga kamay. Kael, huwag mong payagan ito. Napakalakas ni Jackson. Sa kalagayan mo ngayon, kahit 3 suntok, kahit isa lang, ay sobra na para sa'yo. Kung makakaya ko lang ang 3 suntok, makakapamuhay ng payapa si Arya. Hindi na niya kailangang sumunod sa kanyang walang kwentang kapatid at mabiuli ng paulit-ulit. Sige. Gagawin ko. Kale, 3 suntok lang, kakayanin ko to. mahinang pulso. Wala nang natitirang lakas. Pagkatapos ng 3 suntok, tiyak na mamamatay si Kael. Kael! Huwag kang mag-alala. Ang kapatid mo ay matigas ang katawan, talagang matibay. Dapat mong pahalagahan ang mga taong nasa paligid mo. Mabuti. Kung ganun, huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Kale, tumigil ka. Mamamatay ka. Kael, kung may mangyari sa'yo, sino ang mag-aalaga kay Arya? Sumumpa ako sa libingan ng aking mga magulang. Naaalagaan ko ng mabuti si Arya. Hindi ko sisirain ang pangakong yun. 2 natitira. Kale. Arya. Hindi mo kailangang magustuhan ng martial arts. Ako na ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Ang mambuli sa kapatid ko. Wala ba kayong respeto sa akin? Huwag kang mag-iisa. Arya. Wala na si nanay at tatay. Pero nandito pa rin ako para sa'yo. Nandito lang ako palagi para protektahan ka at protektahan ang ating tahanan. Tapos na. Paano ito nangyari? Si Arya, ang nagpatalsi kay Jackson. Arya, hindi ba't mahina ka dapat? Arya, anong ginagawa mo dito sa taas? Bumaba ka. Kale, ayos ka lang ba? Ang lakas naman. Ayos lang ako. Hindi kasama yung huling suntok. Ulitin natin. Finch, ibaba mo si Arya. Ngayon din. Tigil. Kale. Ang batas ng pamilya Reyes ay, kapag may sumingit sa laban, ang natitirang mga suntok ay pinaparami ng 10. Kung gusto ni Arya na bumaba, kailangan niyang tanggapin ang 10 suntok mula kay Jackson. Huwag. Sige, 10 suntok no lang. Kale, napakaraming beses mo na akong ipinagtanggol. Ngayon, Ako naman ang magtatanggol sa'yo. Arya, huwag kang magpadalos-dalos. Wala kang lakas ng loob, at mahina ka pa. Kahit 10 suntok, 1 suntok lang, ay pwedeng pumatay sa iyo. Arya, alam namin na nag-aalala ka kay Kale. Pero si Jackson ang manlalaban ng kanluran. Hindi pa natalo sa kanluran ng lungsod. Kung tayo ang bababa ngayon, may oras pa. Arya, alam ng lahat sa angka ng Reyes na ikaw ay mahina at kayang mapatid ng hangin. Kahit kapatid mo hindi nakatiis ng 3 sa mga suntok ko, huwag mong isipin na dahil malakas ka, makakaya mong tiisin ang 10 galaw ko. Isang paraan lang para malaman. Sige, pero hayaan mong linawin ko. Huwag mong isiping magpapakabait ako sa'yo dahil bata ka lang. Kapag tinamaan ka, huwag kang magdadaing. Arya, huwag kang padalos-dalos. Kale, tiwala ka sa akin. Ikaw ang gumaba muna. Akiusap. Ikaw ang may gusto nito. Arya. Arya. Sumusuko kami, Guru Reyes. Tumatalo kami.
Hindi kami pwedeng sumuko. May siyam pang galaw na natitira. 3 galaw. Sasaktan kita sa 3 galaw. Sasaktan kita, mahina ka. 3 galaw lang, pipiliin kita. Pipiliin kita, mahina ka. Talagang nakikipaglaban si Arya kay Jackson. Hindi ba yan pagpapakamatay? Kahit kaming dalawa, 3 galaw lang ang tinagol. Si Arya siguro. 2 galaw lang ang kaya. Ano ba tong babaeng to? Akala ko madali ko siyang dudurugin. Pero sa bawat pagkakataon, nadidiver niya ang halos lahat ng lakas ko. Jackson, may kakaiba sa mahinang to. Arya, marunong ka ng martial arts, di ba? Tumigil ka sa pag-iwas. Labanan mo ako. Nanay, Hindi pa ako natuto ng martial arts. Wala akong pakialam kung marunong ka ng martial arts o hindi. Ngayon, pipiliin kita. Magaling si Jackson sa opensa. Walang makakapantay sa kanya. At tungkol kay Arya, ano naman kung may kakaiba sa kanya? Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Walang saysay ang lahat. Paulit-ulit siyang umiiwas at tumatakas. Hindi umaatake. Pero kung magpapatuloy ito, maaari siyang mapahamak bilang isang mortal. Arya, kahit ayaw mong saktan ng sinuman, hindi mo pwedeng hayaan na lang napatayin ka? Jackson. Paano natalo si Jackson? Ako. Ang natalo. Paano nangyari yun? Mahinang bata ka. Paano mo nakuha ang ganitong lakas? Noon, nagsanay ako ng kultibasyon para lang maging mas malakas upang maging ang numero 1 babaeng kultibador. Pero kumpara sa pagiging malakas, ang maprotektahan ang mga taong gusto kong protektahan. Gamit ang aking sariling 2 kamay, ang pinakamahalaga. Pumarap sa akin ng di nakatuon? Naghahanap ka ng kamatayan. Arya. Arya. Ayos ka lang ba, Arya? Hale, ayos lang ako. Arya. Masyado ba kitang pinalayaw? Hindi lang tumakas papunta sa arena, na wala ka pa sa focus sa gitna ng laban. Hindi mo ba naiintindihan? Kung may nangyari sa'yo, paano ko haharapin? Si nanay at tatay sa kabilang buhay? Tapos na ang labang ito. Naiintindihan ko na. Ang Pinecrest Dojo ay isang walang buhay na bagay lang. Ang gusto ko lang ay ligtas ka. Hale, ang dojo ay hindi walang buhay na bagay. Ito ang ating tahanan. Ako ang mapoprotekta sa dojo at poprotektahan din kita. Tigilan nyo na yung pagpapakita ng pagmamahal ng magkapatid. Ngayon, ang Pinecrest Dojo ay magiging akin. Kung hindi, mamamatay kayong lahat dito. 6 pang galaw ang natitira. Anong iniisip mo? Gusto mo pa rin tumagal ng 10 galaw laban sa akin? Bata ka lang. Wishful thinking. Malika, ang 6 na galaw na sinasabi ko ay nangangahulugang sa loob ng 6 na galaw na yon. Ikaw ay magiging nakaluhod, na mamalimos na huminto ako. Naglalaro ng mga trick. Ngayon, ipapaunawa ko sa'yo na ang makipaglaban sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buong buhay mo. Tingnan. Nawala ang espada ni Jackson. Palagi kong napapansin na mas mabilis na ang galaw ni Arya. Wala nang magagawa si Jackson ngayon. Paano siya biglang naging ganito kalakas? Imposible. Isang bata ka lang. Paano ka gumanap ng ganito?
Nanalo si Arya. Napanatili natin ang dojo. Ang bilis. Dumudugo pa ang braso niya. Paano niya pa nagagawa ang mabilis na suntok na yan? 10 galaw na ang lumipas, talunan ka. Guro Reyes. Nanalo ang ikalawang bahay? Ibig sabihin ba ang Everwind Dojo ng ikatlong bahay ay mapupunta na sa ikalawang bahay? Anong panalo o talo? Iyon ay, laro lang ng mga bata. Guru Reyes, nanalo si Arya. Baka naman sinusubukan ninyong umurong sa usapan. Urong sa usapan. Sa pamilya Reyes, nakukuha ang respeto sa lakas. Kung kaya mong kunin ito sa lakas, hindi yan pag-urong. Ngayon, anuman ang mangyari, ibibigay mo sa akin ang Pinecrest Dojo. Ngayon din, Finch, Rowan, ilabas niyo si Arya. Ako na ang bahala dito. ngayon, walang aalis sa inyo. Huwag kayong makialam. Ako lang ang sapat dito. Gusto mong mamatay? Sugod. Hindi ko inakala. May kakayahan ka pala. Mukhang minaliit kita. Ikaw ang nagmamalaki. Mabuti. May lakas ng loob ka, kaya hayaan mong ituro ko sa'yo. Ang lugar mo. CJ, may lakas ka ng loob, kaya't ituturo ko sa'yo kung ano ang mga patakaran. Kung ano ang mga patakaran. Arya, huwag kang magpadalos-dalos. Ang kanyang mga suntok ay may balak pumatay. 10 beses na mas mabagsik kaysa kay Jackson. Baka hindi mo siya kayang talunin. Lahat kayo sabay-sabay na lumaban sa akin. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Hail, amusok ka! Encantada. Kailan pa naging trabaho ng isang nakababatang kapatid na babae ang humarap sa mga suntok ng kanyang kuya? Ilayo mo ang kapatid ko. Tito, bata pa si Arya at hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Sana'y huwag mo siyang pag-initan para sa susunod na laban. Ako ang lalaban sa'yo. At kami rin. Finch. Rowan. Ang isang kuya ay kuya pa rin. Paano naman kaming mga kuya ay makakatayo lang at manunood na inaapi ang aming kapatid na babae? Si Kale Reyes ng Pinecrest Dojo. Finch. Rowan. Kami ay mapagpakumbabang humihingi ng inyong pagtuturo. Alam nilang hindi sila mananalo. Pero tumindig pa rin sila para sa akin. Parang langgam na gustong igalaw ang puno. Naghahanap ka ng kamatayan. Hail! Kayo! Arya. Ang pagkakaroon ng kapatid na tulad ko ay talagang walang kwenta, ano? Sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling na kuya sa buong mundo. Kanina, hinayaan kitang makalusot, dahil babae ka lang naman. 70% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, lalaban na ako ng buong lakas. Grabe na ito! Finch, ilabas mo si Kale dito. Matagal na akong hindi nakakapag-practice. Ito ang perpektong pagkakataon para makipagsabayan sa kanya. Mayabang na pasaway. Gusto mo ng kamatayan? Iyon ang pinakamalakas na teknik ng puno ng angkan. Ang nakamamatay na kombinasyong suntok. Tapos na ang mahinang yun. Arya. 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 Tingnan mo ang sarili mo, puno ng sugat at pasa. Ano ang gagamitin mo para protektahan ang iyong dojo? Kung sino ang mananalo at matatalo, hindi pa tapos ang laban.
Arya, paano ka napasukan ng mga pako sa braso mo? Tigilan mo ang mga kalokohan mo. Dudurugin ko ang bawat buto sa katawan mo. Walang talong suntok ng bagyo. Iniwasan niya ang pangwakas na kombinasyong suntok ng pinuno ng angkan. At naiwasan din ito ni Arya. Hindi lang iyan pagharang. Iyan ay dalisay at napakalakas na kapangyarihan. Ang galing ni Arya. Tapos na ang laban. Napakalakas ng kanyang panloob na lakas. Isang munting babae lang, paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Natalo ni Arya si Feng Reyes. Naipagtanggol natin ang dojo. Arya, Hindi na tulad ng dati ang lakas ko. Pero kahit na yun, kaya ko pa rin protektahan ang pamilya ko. Imposible yan. Paano matatalo si tatay? hindi pwede. Tiyak na nandaya yang walang hiyang yan. Tiyak na nandaya ka. Ang lakas na ito, eksaktong kapareho ng lakas na sumira sa Trial Stone. Magkapareho ang pinagmulan nila. Posible kayang, ang babaeng ito ay isang nakatagong master sa loob ng pamilya Reyes. Jackson, hindi lang talaga tayo kasing galing. Kael, sa'yo na ang dojo. Wala nang lalaban pa sa'yo para dito. Tatay, Tumahimik. Wala nang pagtatalunan. Kalimutan mo na. sandali. May sasabihin ako. Kanina, minok mo ang kapatid ko bilang mahina. At ngayon, tapos na sa tingin mo. Eksakto. Noon sa entablado, sinubukan mong tambangan si Arya. Hindi namin ito palalampasin. Ano ba ang gusto ninyo? Kung gusto mong tapusin ito, simple lang. Tanungin mo si Arya kung ano ang gusto niya. Hello? Mag-sorry kayo sa akin at kay Kel. At sabihin ninyo, si Arya ang pinakamalakas sa pamilya Reyes. Tapos na. Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa mahinang ito? Imposible. Ano? Ayaw mo? Kung ganoon, Arya, ano ang gusto mong gawin? Eh di, pagpatuloy natin ang laban. Lalaban tayo hanggang sa gusto na nila. Sige, laban na. Mamatay na lang ako kaysa. Sabihin yon. Sasabihin ko na. Sasabihin ko lahat ng magagandang salita. Arya, ang galing-galing mo talaga. Kumbinsido ka na ba? Ikaw ang pinakamagaling. Okay. Tara na. Arya, ang galing mo. Yung pagtira mo kay Tito Reyes kanina. Ang astig. Ang tagal nating inaapi ng una at ikatlong bahay. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na makakapagtaas tayo ng ulo. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang mag-aapak sa sinuman mula sa ikalawang bahay. Ang galing ng bunso natin. Masyado nga nating minamaliit si Arya dati. Pero ngayon, kailangan nating maghanap agad ng doktor para magpagamot si Arya. Kel, wala yung maliit kong sugat. Mas malala ang tama mo. Ikaw ang dapat unang magpagamot. Arya, masakit din ang tama ko. Ako rin, gamutin mo. Masakit din talaga ang tama ko. Ano ba ang ginagawa ninyo? Kapatid ko siya. Magpakabait kayo. Aba. Nandito na pala ang buong pamilya Reyes. Sakto, kung ganoon, wala nang makakaalis sa inyo. Kale? Sino yung lalaking yun? Parang tangke ang itsura niya. Si Bato yun. Siya ang guro ng Ironclad Dojo. Noong nakaraang taon sa Asher City. Gamit lang ang kanyang mga kamay. Binasag niya ang mga karatula ng 3 dojo. Ang Ironclad Dojo na yun. Narinig kong sinusubukan nilang sakupin lahat ng pangunahing mga angkan ng sining panlaban. Gusto nilang itatag ang numero 1 angkan ng sining panlaban. Narito na sila ngayon. At sigurado akong may masamang balak sila. Bato, ilang araw lang ang nakalipas. Gamulo ka sa dojo ng aming pamilya Reyes. Hindi pa namin yun naayos.
At ngayon, nagpakita ka pa sa aming pintuan. Wala kang respeto. Ganito ba ang pagpapalaki ng pamilya Reyes? Sa mga bata, bato. Kakarating mo lang sa aming bahay at binubuli mo na ang aming mga nakababata. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong nagmamadali? May laban ng pagsasanay kayo, di ba? Mainam. May dala akong mga kaibigan para makipaglaro. Magkaroon tayo ng maliit na paligsahang pala kaibigan. Ano sa tingin nyo? Kaya narito ka para hamunin kami. Eksakto. Ang dalawa kong kasama dito ay matagal nang narinig na ang pamilya Reyes ay mga magagaling na martial artists at laging gustong subukan ng kanilang lakas. Gayunpaman, alam mo ang mga patakaran sa kalye, di ba? Narito ako para hamunin kayo. Kung kayo ang matalo o kung hindi nyo kayang tanggapin, ay ituturing na pag-urong yun. At kailangan nyo tanggapin ang aking mga kondisyon. Ang aking kahilingan ay hindi naman masyadong mahigpit. Gusto ko lang na ibigay nyo sa akin ang lahat ng mga dojo ng pamilya Reyes. Kuya, Si Bato, gusto niya ang mga ari-arian ng ating pamilya, Guru Reyes. Pinag-iisipan mo ba na lahat ng iyong mga alagad na walang kwenta dito ay hindi magaling? Masyadong takot para lumaban? Takot ka sa hamon ko? Dapat sinabi mo na agad. Kukunin ko na lang ang dojo ng pamilya Reyes ninyo. sige, subukan mo. Mabuti. At saka, ang pamilya Reyes namin ngayon ay may dakilang guro sa aming panig. Paano kami matatalo sa'yo? Dakilang guro? Ganoon ba karaming oras ang isang dakilang guro para magpalipas ng oras sa lugar ninyo araw-araw? Sige, ilabas mo siya. Hayaan mo akong makita ang dakilang gurong ito. Anong problema? Hindi mo siya mailabas? Wala kayong tunay na manlalaban. Pero ako meron. Lumabas kayo, mga mahal ko. Ipakita ninyo kung sino kayo. Sila ang pinakamahuhusay na manlalaban ni Bato. Sina Albes at Vermilion. Sikat ba talaga sila? Higit pa sa sikat, Arya. Sina Albes at Vermilion ay nasa top 10 nanograms rango ng sining panlaban. Mabangis at matalas ang mga suntok ni Albes. Hindi pa natalo saan man. Ang isa pa, si Vermilion, ay mas delikado. Habang sikat siya sa kanyang galaw ng paa, sa totoong laban, mas magaling pa siya sa mga nakakatagong sandata. Napakatuso, bawat galaw ay nakamamatay. Natatakot ka na ba? Huwag kang matakot. Kung sakaling manalo ka, gagawin ko ang tulad ng pamilya Reyes ninyo. Isusuko ko ang lahat ng aming mga dojo. Sa inyo, ano sa tingin mo? Kasundo. Mabuti. Kaya, sino ang lalaban? Tito. Ako na. Hindi masukat ang lakas ni Arya. Ang pag-iral ng pamilya Reyes ay maaaring nakasalalay sa kanya. Tatay, hindi mo talaga iniisip na papayagan mo ang walang kwentang Arya. Naharapin ng mga tauhan ni Bato, di ba? Hindi pa siya natuto ng martial arts. Kahit sino ang pipiliin mo, hindi siya ang dapat. Jackson, ang kapangyarihan ng kapatid mo ay higit na mataas kaysa sa ating dalawa. Tumahimik ka. Tapos na ba ang usapan? Magpadala ka ng isa para mamatay. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ako ang haharap sa'yo. Ilabas mo ang tauhan mo. Kaya hayaan mo munang subukan ni Jackson. Albes. Alisin mo sila. Malaki ang agwat ang lakas nila. Talagang matatalo si Jackson dito. Yay! Ah, ikaw si Albes. Ngayon, susubukan ko kung ang mga suntok mo ay matigas gaya ng sabi-sabi. Ikaw. Ang dapat na pinakamagaling sa mas batang henerasyon ng Reyes, at ito lang ang meron ka. Jackson, okay ka ba? Albes, ang lakas ng loob mo. Hinayaan mong saktan ng anak ko, papatayin kita. Tatay. Masyado siyang malakas. Mag-ingat ka. Akala ko ang pamilya Reyes ay may tunay na kakayahan, pero ngayon pagtingin ko sa'yo, kahabag-habag ka lang. Lahat kayo, sabay-sabay na lumaban sa akin. Kayabangan. Ako ang haharap sa kanya. Heyo! Walang paraan para matalo mo siya. Anong klaseng dojo ng pamilya Reyes ito? Lahat kayo ay walang kwenta.
Sa mga galaw na ganyan, hinayaan mong hamon ang aming Ironclad Dojo? Lahat kayo huminto. Hayaan mo akong harapin ang halimaw. Matanda. Sige na. Mabuti. Ang dojo ng pamilya Reyes, may tao palang marunong lumaban? Akala ko puro palabas lang kayo. Sa labanan, ang talo, ang babagsak, at ang panalo lang ang may karapatang magsalita. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang kakayahan ng pamilya Reyes ay hindi basta-basta lang. Matanda, tignan natin kung ilan sa mga suntok ko ang kaya mong tanggapin. Napagod lang ng husto si Tito. Kung magpapatuloy ito, maari siyang mapahamak. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Ang guro Reyes ninyo at ang mga nakatatanda, yan lang ba ang kaya ninyo? Imposible. Siguro ay, napagod ng husto ang tatay ko, sa laban sa ikalawang bahay. Kung hindi, hindi siya matatalo. Ang buong pamilya Reyes ay walang kwenta. May gusto pa bang sumubok? Kung wala nang may lakas ng loob na lumaban, aminin ninyong talo kayo. Kaming mga alagad ng pamilya Reyes ay hindi papayag na ang mga dayuhan ay magwawala sa aming lugar. Kale. Noon, lagi kitang inaapi sa ikalawang bahay. Mali ako noon. Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon, na may kaaway sa ating pintuan. Sana ay kalimutan mo na ang mga nakaraan. At harapin natin ito ng magkasama. Ano ang plano mo? Tayong dalawa ang lumaban kay Albes. Ayokong maniwala na hindi natin siya matatalo. Kael, kung tutulungan mo ang pamilya Reyes sa krisis na ito, ang susunod na pinuno ng pamilya ay ikaw na. Sige, Tail, ako na ang gagawa. Arya. Hindi ko alam ang tunay mong lakas, pero ang braso mo, kakalabas lang ng mga mistikong karayom. Dapat kang manatili dyan at magpahinga. Tail, ako... Ako na. Arya, sa palagay mo ba ay mananalo si Kale at Jackson? Kaming dalawa, tiyak na kakayanin namin siya. Albes. Tapusin mo na to. Sugod. Sa ganyang kalang nakasanayan. Mula ngayon, huwag mo nang sabihin galing ka sa angkan ng sining panlaban. Ikaw ay isang kahiyan sa lahat ng iba pang mga angkan ng sining panlaban. Guru Reyes. Isuko mo ang dojo ng pamilya Reyes. Hindi pa to tapos. Oh, Walang saysay ang pagpupumiglas mo. Mamatay ka. Hindi mo kayang tanggapin ang huling suntok na to. Gusto mo pang ituloy. Kale, hindi mo na kaya. Tumigil ka na. Hindi pa. Tapos, Para sa isang walang kwentang taong tulad mo na tumagal ng ganito, nakamit mo na ang respeto ko. Kaya, para sa huling suntok na ito, gagamitin ko ang buong lakas ko para tapusin ka. Gago, wala kang lugar dito. Ngayon, umalis ka na. Hindi pwede. Paano ang isang munting babae ay may ganitong kapangyarihan? Sige nga, labanan ko kayong lahat. Arya. Hindi galing sa ating pamilya ang bato at ang mga tauhan niya. Hindi sila magpapadahan sa'yo. Dahil bata ka lang. Kael, minamaliit mo ang Arya. Ang kung fu niya. Hindi basta-basta. Tama ba ang naririnig ko? Una, ang pamilya mo ay nagpadala ng taong walang kwenta. Ngayon, munting babae ang ipapadala mo para lumaban? Patay na ba ang lahat ng lalaki sa pamilya mo? O ano? Pasaway. Hindi lugar para sa iyo ang dito. Umalis ka. Makikita natin kung sino ang tunay na tahiya-hiya. Subukan natin. CJ. Ako ang haharap sa iyo, pasaway. Isang galaw lang ang kailangan ko. Sige. Para maging patas, isang galaw lang din ang kailangan ko. Hinahanap mo yan. Nanalo siya. Nanalo siya. Nanalo nga siya sa isang galaw lang. Kael. Naniniwala ka na ba sa akin? Ang kung fu ni Arya. Siya ang tunay. Minamaliit ko talaga ang iyo, walang kwenta. Sa iyo ang round na ito. Sa susunod na round. Vermilion, ikaw na ang susunod. Arya, mag-ingat. Vermilion, ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban sa Ironclad Dojo. Magandang mukha. Sayang naman ang magandang mukha mo. Kapag nasira ko ito, walang gustong kumuha sa iyo. Lahat ba sa Ironclad Dojo ay ganito magsalita bago lumaban?
Hindi ka rin masyadong mahina. Arya, espesyalista siya sa mga armas na nakatago. Mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Kale. Hindi siya masyadong mahina. Pero, mas magaling ako. Ang ikatlong anak na babae ng pamilya Reyes, Hindi ba siya dapat ay isang na mahina? humihingal sa bawat hakbang. Ano ba ang nangyari sa lakas niya? Boss, ang munting babae ay ibang klase. Mabilis at mabagsik siya sa akin. Malinaw na nagpipigil siya. Tangga mo. Ayaw kong maniwala na ang isang baguhan tulad niya ay makakabaligtad ng sitwasyon. Vermilion, gamitin mo ang iyong trump card. Tapusin na ang laban. Boss, bata. Ngayon, seryoso na ako. Hindi masyadong mahina sa pag-iwas. Ang galaw na ito, subukan mong iwasan ito. Nakuha kita. Ang mga karayom na pila ko ay may nakamamatay na lason. Sa loob ng 15 minuto, mamamatay ka. Nakamamatay na lason? Vermilion, gumagamit ng mga armas na nakatago para patayin ang isang bata. Napakasuklem. Huwag kang mag-alala, Kale. Arya, alam kong malakas ka. Pero kahit ang pinakamagaling na martial artist ay hindi makakalaban sa nakamamatay na lason. Paano ako hindi mag-aalala? Napaka-touching ng pagkakataon ng magkapatid. Huwag kang magmadali. Maghintay lang. Ipapadala ko kayong magkapatid sa kabilang buhay. Talaga? Mistikong bakal? Muli, gaano karaming mistikong bakal ang mayroon ni Arya? Ano ba ang nangyari sa Celestial Omen na ito? Posible ba na ang Arya talaga ang nasa likod nito? Nang inilabas niya ang mistikong bakal, ang kapangyarihan niya ay tumaas ng matindi. Ang Kai's Aku Point sa kanyang kaliwang braso, at ang Xiaohai Aku Point sa kanyang kanan. Ano ito? Hindi makapanalo sa laban kaya sinasaktan mo ang sarili mo ngayon? Sa tingin mo, ang pagtusok sa sarili mo ng ilang karayom ay makakatakot sa akin. Tanga ka. Iyan ang teknik ng selyo ng mistikong bakal. Ginagamit niya ang mistikong bakal upang i-block ang lahat ng siyam na pangunahing meridian sa kanyang katawan. Bawat pirasong inilabas niya ay nagpapalakas ng kapangyarihan niya ng 10%. Bago niya mailabas ang lahat, tapusin mo siya. Ano nga ba talaga ang selyo ng mistikong bakal? Gumagamit ito ng 9 na piraso ng mistikong bakal upang i-block ang 9 na pangunahing Aku Point ng katawan. Ginagawa nitong isang dakilang guro na isang ganap na walang kapangyarihan, mahina. So ang pagiging mahina niya ay pawang kasinungalingan. Putangin na mo! Swerte mo noong nakaraan. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang tunay na hitsura ng isang finishing move. Hindi mo kahit kayang tanggapin ang 30% ng kapangyarihan ko? At tinatawag mo ang sarili mo na isang guro? Masyadong mabagal. Napakabagal. Ang mga galaw niya ay napakabilis na nag-iiwan ng after images. Hindi ko kahit masundan ang mga suntok niya. Vermilion, ano ba ang hinihintay mo? Gamitin mo ang killing move mo ngayon. Oras para mamatay. At tinatawag mo ang sarili mo na pangalawang pinakamahusay na manlalaban sa Ironclad Dojo. Ang bilis ng aking sining ng lihim na armas ay walang katulad. Ngayong araw, natalo ako ng isang tulad mong bata. Bata ka lang. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Handa ka pa ba? Ngayong araw, aminado akong talo na ako. Tingnan natin kung paano mo ito iiwasan. Impossible ito. Ang iyong lakas sa loob ay tumindi ng 3 beses. Talo ka na! Panalo si Arya. Nagawa niya. Oo, nagawa ni Arya. Mula ngayon, tingnan natin kung sinong maglalakas loob magsabing hindi pwedeng matuto ng martial arts ang mga babae. Nanalo si Arya. Nagawa natin. Nailigtas natin ang dojo. Tang asterisk mo. Hindi mo pa kayang harapin ng isang baguhan. Guro Bato, natalo ka. Umalis ka sa Pamilya Reyes. Ngayon din. Hindi na namin kayo sasamahan palabas. Kahit manalo ang pamilya Reyes, ano ang ibig sabihin noon para sa amin? Akala mo kaya mong labanan ng isang hukbo? Bato, ano ang gusto mong ipahiwatig? Hayaan mong ipaliwanag ko ng malinaw para sa'yo. Ang gustong sumikop sa mga angka ng sining panlaban ay si Mariscal Draven mula sa lungsod ng Hilagang Tuktok. Nasagasaan ninyo si Mariscal Draven. Wala na kayong pag-asa. Wala akong pakialam sa Mariscal Draven mo. O kahit ano ang plano niya. Walang sino mang makakaadaw ng bahay ko sa akin. Dapat umalis kayo ngayon. O hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataon. Huling babala.
Mga tropa ng Mariscal Draven, darating na sa ilang minuto. Kapag dumating sila, tapos ka na. Lumayas. Arya, masakit ba ang mga sugat ng mistikong bakal nail? Mga gaskas lang. Okay lang ako, Kill. Hindi masakit. Arya, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, dapat kang bumalik at magpahinga. Aaminin kami, ang natitira. Oo, tama. Anong ginagawa ninyong dalawa, nakatayo lang? Magmadali kayo at humingi ng tawad sa Arya. Pasensya na. Bulag ako noon. Nagkasala ako sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako, Arya. Ayoko lang sa iyo dahil napakawalang kwenta mo. Pero ngayon, napakahusay mo. Huwag na. Hindi ko na kayang mag-alala. Arya, lahat na yon ay dahil sa iyo, na ang pamilya Reyes ay naligtas. Mula ngayon, ang posisyon ng pinuno ng pamilya Reyes ay para sa iyo. Napakabata ko. Hindi ko kayang pasanin ang napakabigat na responsibilidad. Ang posisyon dapat ibigay sa Kael. Kung gayon, bilang kuya mo, aalagaan ko ito para sa iyo. Sa ibang bagay, Arya, hindi ka natuto ng martial arts noon. Paano mo biglang alam ang martial arts? Palagi kong iniisip na swerte lang ang Arya at nanalo sa laban. Pero ngayon mukhang marami pang iba. Well, Sabihin mo, sa totoo lang, napanaginipan ko na. May nagtuturo sa akin ng martial arts. At pagkatapos, bigla ako nag-level up. talaga. Tama. Siguro isang guro ang nagturo sa kanya ng estilo sa panaginip niya para protektahan ang pamilya Reyes. Oh, sige na, Kel. Kahit ang pinuno ng pamilya ay sumuporta sa akin. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Pinaniniwalaan ko. Pero mula ngayon, kung may mangyari, dapat mong sabihin sa akin. Nag-aalala ako sa iyo. Okay. May malaking problema tayo. Pumasok sa lungsod ang Mariscal Draven. Kakarating ko lang sa lalawigan ng Asul at dumiretso ako sa tindahan mo para kumain. Kaya ganito, tayo. Pustahan ko na ang pansit na dadalhin ng asawa mo ay may dahon ng sibuyas. Kung meron, papatayin ko ang buong pamilya mo. Kung wala, hindi ko kayo papatayin. Mariscal Draven. Ang pansit ninyo walang dahon ng sibuyas tulad ng hiling ninyo. Hindi ako kumakain ng baka. Patayin silang lahat. Bato, kumusta na ang dojo na ipinapaghanda ko sa iyo? Ayon sa plano. Mariscal, ako. May nakatagpo ako. Ng kaunting problema. Problema? Ganito kasi, hindi naman talaga kasalanan ko, alam mo. Yung pasaway na pamilya Reyes, palagi silang sumasalungat sa atin. Nang puntahan ko sila para kumbinsihin, bigla na lang silang nakahanap ng isang munting babae, hindi namin siya kayang talunin. At sa huli, kami pa ang napasibak. Isang bata ang nagpasibak sa inyong lahat. Niloloko mo ba ako? Wala kang magawang tama. Ang alam mo lang ay gumulo. Mayroon kang isang oras para dalhin ang mga guro ng martial arts clan sa harap ko. Binibigyan kita ng 3 araw na isuko ang lahat ng dojo ninyo sa lalawigan ng Asul at iba pang negosyo upang akuin ng militar. Kung lalagpas ka sa takdang oras, magdudusa ka sa mga kahihinatnan. Mariscal Draven, kung kami ay magsusuko ng aming mga pamilyang negosyo, ang aming mga pamilya ay wala ng paraan upang mabuhay. Hindi ba ako malinaw? Ang gusto ko ay ang inyong mga negosyo. Tungkol naman sa kung mabubuhay kayo o mamamatay. Ano ang kinalaman ko doon? Naiintindihan? Naiintindihan. Lumabas na kayo. Tara na. Tara na. Nakikita mo, si Mariscal Draven ay hindi lang basta gusto ang aming mga pamilyang negosyo. Gusto niya ang aming mga buhay. Eksakto, lahat tayo ay may malalaking angkan at negosyong pinapakain. Bigla na lang ibibigay ang lahat ng ating mga kumikitang negosyo na ganito, paano namin papakainin ang lahat? Hay, sa puntong ito, iisa na lang ang paraan. Anong paraan? Hay, Ang pamilya Reyes. Guru Reyes, sa pagkakataong ito, dapat mo kaming tulungan. Guru Reyes, kayo lang ang pamilya sa lalawigan ng Asul na kayang makipagkumpetensya sa maraming eksperto ni Bato. At lumabas ng walang pinsala. Noong huli, si Arya ang tumalo kay Bato. Si Arya, ang ibig mong sabihin ay yung may sakit na pangalawang anak na babae ng pamilya.
Sige na. Guru Reyes, seryoso ka ba? Tigilan mo na ang pagbibiro, pakiusap. Ilang taon na ba si Arya? Paano posible na siya ang nagtaboy sa grupo ni Bato? Tama. Alam kong hindi naniniwala ang lahat ng pinuno ng angkan. Pero nakita ninyong lahat ang lakas ni Arya. Kayo mismo ang nakasaksi. At ang nagtaboy sa grupo ni Bato ay si Arya. Tama, kahit bata pa si Arya, mas malakas siya sa ating lahat. Oo, Guru Santos, huwag mong maliitin si Arya. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Bakit naman magsisinungaling ang kapatid ko sa inyo? Wala siyang dahilan para gawin yon. Talaga namang pambihira. Si Binibining Reyes. Gayunpaman, Guru Reyes, ang usapin ng paghahangad ni Mariscal Draven sa ating mga ari-arian ay hindi ito bagay na, kaya ng isang bata. Umaasa pa rin kami na, pag-isipan mo itong mabuti. Tutu. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Tayong lahat ay mula sa lalawigan ng Asul. Ngayong tinarget na ni Mariscal Draven ang lalawigan ng Asul. Tayo'y babangon at babagsak ng magkakasama. Kapag dumating ang panahon, kung kailangan ang tulong ng Pamilya Reyes, tiyak na tutulong kami. Mabuti. Guru Reyes, aalis na muna kami. Paalam. Tara na. Kailangan pa rin nating umasa sa Pamilya Reyes. Hay, naligtas tayo. Arya, ano sa palagay mo? Ama, hindi mo naman seryosong iniisip na ipagkakatiwala ang kaligtasan ng mga angkan ng sining panlaban ng lalawigan ng Asul sa isang bata, di ba? Tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba kung paano ka natalo kay Arya noong nakaraan? Gusto ko lang protektahan ang aking tahanan. Ang ibang tao, wala akong pakialam. Pero Arya, kapag pumasok ang mga Panginoong digmaan sa isang lungsod, sila'y nagsusunog, pumapatay at nagnanakaw. Ang mga angkan ng sining panlaban ay nasa matinding panganib. Kung mawawala ang ating komunidad, paano mabubuhay ang ating pamilya? Bato, nawala ba ang isip mo? Sino ang nag-utos sa iyo na mag-set up ng duel sa arena? Gusto ko ang mga dojo, hindi circus. Mariscal, ang mga pangunahing puwersa mo ay hindi pa nakakapag-assemble. At ang mga angkan ng sining panlaban ay matagal na nakapasok sa lalawigan ng Asul. May malalim na ugat. Kung makipag-away kami sa kanila ng walang ingat, natatakot ako na maaaring magsimula ito ng pag-aalsa. Walang iba kundi isang grupo ng mga martial artists. Sa tingin mo ang mga buto nila ay mas matigas kaysa sa mga bala sa baril ko? Mariscal, ang gusto mo ay ang mga angkan ng sining panlaban. At ang pinakapinapahalagahan ng mga angkan ay ang pag-save ng mukha. Kung maglagay kami ng pampublikong bet sa kanila at talunin sila ng hayagan, pagkatapos, anumang demand na gagawin namin, hindi sila makakatanggi. Mariscal, ang pangunahing army ay nag-assemble pa. Dinala namin ang advance team mula sa lungsod ng Hilagang Tuktok papunta sa lalawigan ng Asul. Hindi pa kami fully prepared. Mas mabuting safe kaysa sorry. Sa kasong iyon, gagamitin namin ang duel bilang pretext para gawin ang mga angkan ng sining panlaban na kusang ibigay ang kanilang mga angkan. Ano ang masasabi mo? Mariscal, ang ideya iyon ay walang iba kundi perpekto. Inilalagay ko sa iyo ang responsibilidad sa duel. Brilliant, Mariscal. Pero ang Arya Reyes mula sa Pamilya Reyes ay talagang kakaiba. Mag-ingat, Mariscal. Ako ang makapangyarihang Mariscal. Matakot sa isang babae. Walang iba kundi isang munting babae. Kalimutan mo siya. Arya Reyes. Sa tingin ninyong lahat kayo ay matigas, hindi ba? Tingnan natin kung talagang makakaya mo. Talunin ang aming battle-hardened military elites. Nandito ang mga angkan. Siya yon, Draven. Arya, humayo ka. Delikado siya. Alam mo ang mga patakaran. Sinabi na namin sa iyo, duel sa arena. Kapag natalo ka, isusuko mo lahat. Patas, di ba? Mariscal Draven. Kapag nanalo kami, malaya kami, tama. Talunin ang mga tauhan ko at mananatili ang mga ari-arian mo mula sa mga angkan ng sining panlaban ng lalawigan ng Asul. Wang Shuren ng Angkan Cruz. Lalaban ako. Easton. CJ, ipakita mo sa kanya sino ang boss. Guru Cruz. Makinig ka. Matanda ka. Huwag kang makialam. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Kung ang mga sundalo mo ay may hawak na baril, hindi ako makakatalo sa iyo. Pero, ngayon ay patas at bukas na duel. Baka may pagkakataon ako. Magsimula tayo. Ang Guru Cruz.
Hindi ko siya nakita sa ilang araw. Pero ang kanyang mga kasanayan ay napabuti ulit. Ang duel ngayon. Siyang siguradong mananalo. Lanan. Arya, sa tingin mo mananalo ang Guro Cruz? Hindi pwede. Pro si Easton. Arya, maaaring maging delikado. Huwag kang magmadali. Babantayan ka namin. Oo, gagawin namin. Okay lang ba? Sa 3 galaw lang, naitalo niya. Guro Cruz, ang pinuno ng angkan ng martial arts. Ang isto na ito ay tunay na isang guro. Nasa entablado siya. Ang buhay at kamatayan ay itinakda. Mayroon pa bang gustong mamatay? Grabe na ito. Ako na. Ang isto na ito ay napakalakas. Dapat kang maging maingat. Ang pagdating ng isa-isa ay napakahirap, di ba? Mayroon pa bang gustong makipagtagisan? Para sa mga hindi gustong ipasa ang negosyo ng pamilya, hayaan ko kayong lahat na lumaban sa akin ng sabay-sabay. Mayabang. Ang dalawa namin, bilang mga pinuno ng aming mga angkan, ay susubok sa'yo, ngayong araw. Nagpapadala ulit ng 2 matanda at mahina. Saan napunta ang lahat ng mga kabataan ng lalawigan ng asul? Nagpapadala pa ng 2 mahal. Dito para mamatay. Huwag kang magyabang. Kahit na italo mo ang Guro Cruz, ngayong ang 2 namin, mga pinuno ng angkan ay nagtutulungan, talagang matatalo ka namin. Talagang pinaralisa niya ang braso ng Guro Santos. Walang hiya ka, hindi pa ako tapos sa'yo. Ang paa mo, hindi mo rin mapapanatili yan. Ang Easton na ito ay talagang malupit. Martial arts contest pa ba ito? Easton, ito ay isang tagisan, hindi isang pagpatay. Ang maging napakalupit ay medyo grabe na. Nakakagalit. Sa inyong lalawigan ng asul, hindi ba ang patakaran, nasa dwelling stage, ang lakas ang namumuno? Kung ang kasanayan mo ay mahina, dapat kang handa na mamatay. Filosofiya lang yan. Laging brutal ka. Walang ipinapakitang karangalan bilang martial artist. Tumahimik kayong lahat. May gusto pa bang lumaban? Mga duwag na walang buto. Hoy, bata. Hindi ba sinabi mo na may problema ka dito? Umakyat dito. Bakit hindi kayo ni Ahente Easton magkaroon ng munting laban? Bata, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matalo mo ako, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin. Kyle, huwag kang maging padalos-dalos. Ito ang kanilang taktika ng pang-udyo. Huwag kang magpapadala. Parang, ang duel sa arena ay panalo namin. Simula ngayon, lahat ng ari-arian ng inyong mga angkan ng sining panlaban ay pag-aari ko. Wala kayong pagtutol, di ba? Wala. Walang pagtutol. Ipagbigay alam sa lalawigan ng asul. Nasimula ngayon, lahat ng inyong family dojos at iba pang negosyo ay nasa kontrol ko na. Sandali! May pagtutol ako. Oh, muntik ko na kayong makalimutan. Munting babae, ano ulit ang pangalan mo? Talunin mo ako muna, saka mo deserve malaman. Ay. Ikaw ba ang pasaway na humamon sa pamilya Reyes, humamon sa mga tauhan ni Bato at tinalo ang lahat ng mga yon? Hindi ako naniniwala. Easton, pagpasok mo sa ring, siguraduhin mong bigyan ang pasaway na ito ng tamang pagbati. Nauunawaan, Mariskal. Munting bata. Ikaw ang mauna. Arya, sa isang saglit, mag-ingat ka. Kung hindi mo manalo, umatras ka lang. Hindi ko sisihin ka, okay? Kael. Sa ngayon, Arya lang ang sapat na lakas para protektahan ang ating pamilya. Pero, Ha? Arya, ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga. Kailangan ko lang ikaw ay ligtas. Hel? Tama ka. Kung ang pamilya ay mabagsak, lahat tayo ay babagsak. Pangako ko, hindi ko hahayaan mangyari ang kahit ano sa inyo. Nawala ba ang mga Reyes sa pag-iisip? Lahat kami dito. Ay hindi natalo ang Ahente Easton at isang bata ang ipapadala mo para harapin siya. Ito ay kalokohan. Hindi magpapahinga ang Easton. Ang bata ay nasa tunay na peligro. Tutu. Makinig bata.
Dahil sa edad mo, bibigyan kita ng espesyal na pahintulot. Lumuhod lang, magpakumbaba at aminin na natalo ka. At sasabihin ko sa Ahente Easton na huwag kitang patayin. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng awa ngayon. At pangako ko, kapag tinalo ko kayo, hindi ko kayo pahihirapan. CJ, maghihintay ako. Ahente Easton, turuan mo ang munting babae ng tamang aral. Magandang suntok. Wow! Ang bata, talagang natalo niya ang Ahente Easton. Sa isang suntok, iyon ay kahanga-hanga. Tama, natalo sa isang munting babae. Kahiya-hiya. Mariscal Draven, natalo ka. Natalo. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ang mga ari-arian ng lahat ng mga pamilyang martial arts ay parang akin na. Ang sinumang humadlang sa akin, mamamatay. Ang mga yaman ng inyong, mga angkan ng sining panlaban, ay magiging akin. Sinumang humarang sa akin, ay papatayin. Kaya't lilinawin ko. Walang sinumang makakaagaw sa pamilya ko. Kung naghahanap ka na naway, lalabanan kita. CJ, kaya't handa ka na. Makipagsuntukan sa isang munting babae. Anong saya doon? Ngayon tayo ay maglalaban gamit ang mga sandata. Nakapili na ako ng sandata ko. Nasaan ang sayo? Para patas ang laban. Ito ang gagamitin ko. Isang pamaypay. Ano? Bakit naman pamaypay ang gagamitin ni Arya? Laban sa kanya, wala siyang pag-asa. Tama. Arya, hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo. Kumuha tayo ng angkop na sandata para sa'yo. Arya, kukuha kami ng espada para sa iyo. Ito malaking kawalan ito. Eksakto. Arya, kukuha kami ng sandata para sa'yo. Hindi ka namin papayagang lumaban. Gamit ang pamaypay. Tito, ano ba ang pinaglalaro ni Arya? May dahilan kung bakit. Pinili niya ang pamaypay. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay magtiwala sa kanya. Walang hiya kang bata ka. Nagdala ka ng walang kwentang pamaypay para hamakin ako. Yun ba yun? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala lang akong makitan mas maikli. Patay ka. Matagal na akong hindi nakakaranas ng masayang pagpatay sa mahabang panahon. Ngayon, ipinapangako ko, puputulin kita ng pira-piraso. Ang paglinang ng sining panlaban ay paglinang ng isip. Mag-ingat sa kayabangan at kawalan ng pasensya. Huwag kang mawala ng pasensya. Munting babae, tuturuan kita kung paano mag-ingat sa kayabangan at kawalan ng pasensya. Napaka-impatient mo. Magulo ang iyong isip. Magulo ang iyong hakbang. At magulo ang iyong paggamit ng espada. Iyan ang kapalit ng iyong kawalan ng pasensya. Ito ang kapalit ng iyong kawalan ng pasensya. Munting babae, gusto mo bang mamatay? Hindi pa ako kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako makakapagpahinga. Arya, mag-ingat ka. Oras na para tapusin ito. Nangangahas kang ipikit ang iyong mga mata sa harap ko. Humihingi ka lang ng kahihiyan. At balik sa pinagmulan! Pinakawalang ora ng espada! Walang hiya. Ano iyon kanina? Ang isang talunan ay hindi karapat-dapat malaman. Arya, Alam ko na. Alam kong ang aura ng espada ay pinakawalan ni Arya. Maliligtas ang aming pamilya Reyes. Maliligtas ang lalawigan ng asul. tatay. Posible kaya na si Arya ang dakilang guro na nakatago sa loob ng aming pamilya Reyes. MMHMM. Arya, ang galing-galing mo. Ipinagmamalaki kita. Mariscal Draven, natalo ka. Oras na para tuparin ang pusta. Kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis sa lalawigan ng asul. Mariscal Draven, natalo ka. Oras na para magbayad ka. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis ka sa lalawigan ng asul. Katawa-tawa. Sa tingin mo ba talaga na ang maliliit na ari-arian ng angkan mo, ang habol ko, Ano ang ibig mong sabihin? ang mga ari-arian ng angkan mo, ay hinihingi ng general ng mga mananakop, si Kian mismo. Nakarating na siya sa lalawigan ng asul. Kahit na matalo mo ako, wala kang laban sa mga mananakop. Para sa mga mananakop ka pala talagang matatrabaho? Draven, wala ka bang bayad? Bayad?
Kapag winasak na kayo ni General Qian at ibinigay sa akin ang lalawigan ng asul, ako na ang magdedesisyon kung sino ang tunay na may bayan. Magaling ang sinabi mo, Mariscal Draven. Si Kian yun. Ginoong Qian, ano ang dahilan ng personal mong pagpunta rito? Mangyaring maupo ka. Mariscal Draven. Dapat ay nakuha mo na ang lalawigan ng Asul. Bakit hindi pa ito natatapos? Ginoong Qian, mangyaring huwag kang mag-alala. Tinawag ko na ang mga angkan ng sining panlaban na ito. Magkakaroon tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Hoy, narinig niyo ba yon? Gusto ni Ginoong Qian ang mga ari-arian nyo. Kung alam nyo ang ikabubuti nyo, ibigay nyo na ngayon. Kung hindi kasing diplomatiko ni Ginoong Qian kung paano ako sa inyo. Ang mga ari-arian ng mga angkan ng sining panlaban ay nakakalat sa buong lalawigan ng Asul. Kung sakupin nyo ang mga iyon, babagsak agad ang lalawigan ng Asul. Ang galing ng plano. Hindi lang kami galing sa lalawigan ng Asul. Kami ay mga taga Veridia, tunay na tunay. Hindi kami kailanman makikipagtulungan sa mga tulad ninyong basura at magkakasabwat. Tama, eksakto. Mukhang hindi gaanong kahanga-hanga ang kakayahan ni Mariscal Draven. Dahil hindi mo sila mapapanghikayat, ako na ang bahala. Mga pinuno ng mga angkan ng sining panlaban ng lalawigan ng Asul, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sumuko kayo sa amin ng mga mananakop. Oo, bugbugin ko kayo hanggang sa mamatay kayo, hanggang sa gawin nyo yun. Makinig kayo. Isa lang ang pagkakataon ninyo. Sumuko kayo sa amin, mga mananakop, o bugbugin ko kayo hanggang mamatay. Hanggang sumuko kayo. Sa panaginip mo, mga asong mananakop. Sa tingin mo magiging traitor kami tulad ng Draven? Magiging mga alipin ninyo? Walang pagkakataon. Eksakto. Wala kayong alam. Ginoong Qian, ano ang nagpapalakas ng loob mo para puntahan ang lalawigan ng Asul? Hayaan mong sabihin ko ang totoo. Ang Ginoong Qian ay may kakampi. Isang tao na hindi kayo maaabot. Sa buong buhay ninyo, isang immortal. Sa mundong ito, may mga immortal talaga? Draven, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano magkaroon ng mga immortal? Tama. Kung gusto mong gumawa ng dahilan para lokohin kami, mag-isip ka ng isang kapanipaniwala. Mga kaibig-ibig na taga Veridia, talagang napakatanga. Para kayong palaka sa balon. Mga asong mananakop, naghahanap ng away, ha? Hinahamon mo kami? Sa tingin mo nagbibiro lang ako? Huwag kang matakot, Arya. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Huwag mo na kami takutin gamit ang mga baril. Harapin mo kami ng patas kung may lakas ka. Oo, mga mananakop. Nananakot sa mga tao gamit ang baril. Walang ipagmamalaki kung may lakas ka. Resolbahin ito sa ring. Sa tingin mo karapat-dapat ka para hamonin kami, mga mananakop? Hindi ka nga karapat-dapat makipagkumpetensya. Ginoong Qian, hindi pa dumating ang pangunahing hukbo natin. Kung susubukan natin kunin ang lalawigan ng Asul sa pamamagitan ng lakas tulad nito, tiyak na lalaban ng mga tao. Pero kung talunin natin sila sa ring, kahit hindi sila masaya, hindi sila maglakas loob lumaban. Bukod pa, mayroon kang mga teknik ng immortal. Ang pagharap sa mga mortal na ito ay magiging parang laro lang. Sige, gagawin natin sa paraan mo. Ginoong Qian ay nangako, hindi lang kami, kukuha ng gusto namin sa pamamagitan ng lakas. Pero narinig niya na ang lalawigan ng Asul ay mahilig sa martial arts. Kaya sa loob ng 3 araw, gusto niya ang mga tauhan niya na magkaroon ng kaunting sparring match sa inyo. Mga mananakop, talaga bang gusto mong ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng duel? Tama. Iniisip ko kung mas malakas ang mga mandirigmang mananakop namin o ang mga martial artist ng Veridia. CJ, kami ang mga mapagmalaki ng Veridia. Kung duel sa arena ang gusto mo, hindi kami umuurong sa laban. Tapos na. 3 araw mula ngayon, sa dojo, magdedesisyon kami sa kapalaran ng lalawigan ng Asul. Hindi ako makapaghintay na makita kayong grupo ng mga payat na unggoy na mapatamba ng mga mandirigmang mananakop namin. Sa isang sampal lang. Ang mga mananakop ay lubhang mapagmataas. Sa loob ng 3 araw, dapat turuan natin sila ng magandang leksyon. Eksakto. Dahil sa Arya kanina, hindi kami nahulog sa plano ng Draven. Arya, tungkol dito, ang duel sa arena sa 3 araw. Ano ang plano mo? Tama.
Gusto kong malaman kung sino ang immortal na tinutukoy nila. Sa totoo lang, Ginoong Kian ay may suporta ng isang immortal, isang bagay na hindi mo maaasahan na makamit sa buhay mo. Doon, Arya ay napakalakas sa arena. Halos nakalimutan ko na siya ay bata lang. Arya, huwag mong pansinin ang kanilang kalokohan. Walang ganoong bagay na immortal sa mundong ito. Kahit ano, ako ang magpoprotekta sa'yo. Narito mismo ang iyong kamahalan sa lihim na silid. Kapag nakita mo siya, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Hindi ka panipaniwala. Karapat-dapat talaga sa isang immortal. Hindi ba't sinabi ko, kung hindi ito mahalaga, huwag mong gambalain ang aking kultibasyon. Panginoon Ignes, mayroon akong mahalagang balita. Nakapagkasundo na ako sa mga tao ng lalawigan ng Asul. Sa loob ng 3 araw, malulutas natin ito sa pamamagitan ng paligsahang martial. At magpapasya kung sino ang mamamahala sa lalawigan. Paligsahan, pinadala kita upang sakupin ang lalawigan ng Asul. Bakit pa kailangan ng gulo? Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa'yo? Patayin mo sila, ang iyong kamahalan. Hindi natin sila maaaring patayin. Bakit? Tulad ng sinabi mo noon, kailangan mo ang pananampalataya at handog ng mga tao. Ngunit ang mga tao ng Veridia ay matigas ang ulo hanggang buto. Kung pipilitin natin sila sa pamamagitan ng lakas, wala tayong makukuha, hindi sulit, nakakainis. CJ, ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Bibigyan kita ng isa pang di inaasahang pagkakataon. Tanggapin mo ang gamot na ito, at ang iyong kapangyarihan ay dadami ng sandaan-sandaan sa isang iglap. Sa tulong nito, kaya mo bang kunin ang lalawigan ng Asul? Salamat sa gamot, ang iyong kamahalan. Nangangako akong matatapos ko ito. At ikaw, dahil ikaw ay naglilingkod sa akin, at ikaw ay nasugatan, bibigyan kita ng isang hibla ng aking aura ng immortal. Papatibayin nito ang iyong katawan. Paano ka nagtataglay ng aura ng espada? Aura ng espada. At balik sa pinagmulan, pinakawalang aura ng espada. Ang munting babae kaya. Draven, hinahangad mong patayin ang iyong kamahalan? Ako, talaga, hindi ko alam ang nangyari. Ginoong Kian, ang iyong kamahalan, pakiusap, dapat kang maniwala sa akin. Gwapong lalaki. Hindi pa rin aamin? Hindi siya capable, hindi ito kasalanan niya. Salamat sa pagtitiwala sa akin, ang iyong kamahalan. Sige, tama na, umalis ka na, kunin ang lalawigan ng Asul sa loob ng 3 araw, at magpanata ng katapatan sa akin. Opo, ang iyong kamahalan. Ang aura ng espada kanina ay sobrang familiar. Siya kaya? Hulihin sila. Impossible. Hindi posibleng si Celeste. Nagpanggap siyang namatay at tumakas noong araw. Naubos ang kultibasyon niya. Nakita ko mismo si Celeste. Nagselyuhan ng mga meridian niya gamit ang mistikong bakal. Walang paraan na makapunta siya sa kaharian ng mga mortal. Damn Celeste, kahit pagdating sa kaharian ng mga mortal, natatakot pa rin ako sa kanya. Kailangan kong sambahin ako ng mga mortal agad. Saka lang ako makakapag-restore ng kultibasyon ko agad, at bumalik sa mataas na kaharian. Ginoong Kian, mauna po kayo. Ginoong Kian, parang buong bayan nandito na. Ngayon, dito mismo, kung dudurugin natin ang kanilang mga angkan ng sining panlaban, matatapos natin ang ipinag-utos ng inyong kamahalan, at makakamtan natin ang katapatan ng mga tao. What mong sabihin? Na may immortal talagang sumusuporta sa kanila? Imposible. Kailangan nating imbestigahan ito, agad. Magsimula na tayo. Magsimula na ang mga laban. Ginoong Kian, ako na ang bahala sa kanila. HMM. Mga kasama, ako muna para mawala ang kanilang angas. Ipapakita natin sa kanila na hindi basta-basta ang mga taga-Veridia. Guru Cruz. Mag-ingat ka. Alamin mo muna ang kanilang estilo bago ka umatake. Tama. Sandali. Kung gusto ninyong mga taga-Veridia na makipagkompetensya sa aming mga tao, kailangan ninyong gumapang sa pagitan ng aking mga hita. Ano ang sinabi mo? Pangahas kayong manghamak sa aming mga mandirigma mula Veridia. Ito ay talagang kagaguhan. Patay ka na. Tumigil kayo. Walang gumagalaw. Walang gumagalaw. Lahat, umupo ulit. Draven, traidor ka. Sige, lumuhad ka sa harap ng mga mananakop at maging alila nila kung gusto mo. Pero huwag mong isipin na susunod kami sa'yo at magiging alila rin nila. Eksakto. Ang paligsahan sa martial arts ay dapat may dangal. Walang batas na nagsasabing, kailangan mong lumuhod muna sa kalaban mo. Dahil mahina kayong lahat, ang buong paligsahang ito ay dinala sa inyo ng aming mga mananakop. Isang pabor na ibinigay namin sa inyo. Napakahina ng bansa ninyo. Napakahina ng mga manlalaban ninyo. Wala kayong karapatang magsalita tungkol sa pagiging patas. Uulitin ko, kung gusto mong lumaban sa akin, kailangan mo munang gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Gagapang ka ba o hindi? Akala mo may lalapastangan mo ang buong Veridia? Panaginip lang yan, so hindi ka gagapang? Sige.
Dahil walang lumalaban, ipinahahayag namin ang tagumpay para sa aming mga mananakop. Huling tanong ko na ito, gagapang ka ba o hindi? Kailangan naming lumuhod para lang makipaglaban? Sobra na ang mga mananakop na ito. Huwag kang gagapang, Guru Cruz. Kung gagapang ka, mawawasak ang diwa ng bawat tao sa Veridia. Guru Santos, gusto lang nilang lapastanganin tayo. Huwag nating ibigay ang gusto nila. Pero, kung hindi tayo gagapang, ibig sabihin talo tayo. Ayaw gumapang, ha? Bibilang ako mula 10. Kung hindi kayo gagapang, ituturing naming sumuko kayo. 9, 8, 7, 6, 5. Tama na. Ako na ang gagapang. Kung gayon, simulan mo na. Wala talagang modo ang mga mananakop na ito. Ngayong araw, palalayasin ko kayo sa gitnang kapatagan ng tuluyan. Guru Cruz, turuan mo sila ng tamang asal. Bugbugin mo sila ng husto, para hindi na sila maglakas loob pang tumungtong muli sa Veridia. Tingnan natin, kung kaya mong tuparin ang sinasabi mo. Ginoo, ang lakas ng loob mo. Nakakalungkot lang, hindi sapat ang lakas ng loob para maging magaling. Mga daga mula sa isang munting piraso ng lupa. Walang modo, ngunit napakayabang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dangan ng martial arts ng Veridia at ang kudigo ng mga mandirigma nito. Puro salita lang ba ang mga taga Veridia? Kung talagang magaling ka, patunayan mo. CJ, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na mandirigma ng Veridia. Tumama na ang mga suntok sa kanya, pero hindi man lang siya umurong. Eksakto, tao ba talaga siya? May kakaiba sa lalaking yon. Arya, may napansin ka bang kakaiba? Medyo. Pero hindi pa ako sigurado. Ang mananakop na yon, may aura siya ng isang kultibador. Kultibador? May mga kultibador ba talaga sa mundong ito? Guru Cruz. Yan na lang ba ang kaya mo? Duelo ang tawag mo dyan, mga mananakop. Tignan nyo ang ginawa nyo kay Guru Cruz. Duelo ba ito o pagpatay? Ang pagpatay ng tao, wala yun sa akin. Kayong mga martial artist ng Veridia, ay mas mahina pa sa mga bata, mga tanggang matatanda, nag-aastang makipagduelo. Ikaw, ang kapal ng mukha mo, lalaban ako sa'yo. Sasagutin kita. Ni isang suntok, di mo kinaya. Ang hina talaga ng mga taga Veridia. Mga mananakop kayo, magbabayad kayo nito ng dugo. Katawa-tawa ang martial arts ng Veridia. Kasuklam-suklam, gusto mo talaga. Mamatay ka. Nababaliw ka ba? Isang suntok na ganon, ay pwedeng makapatay. Dahil mahina kayong mga taga Veridia, ni isang suntok, di nyo matiis. Anong akala nyo, karapat-dapat kayong makipagduelo sa akin? Isa itong paligsahan ng sining panlaban. Hindi ito pagpatay. Tama na. Dahil narito ka na, pwede kayong lahat lumaban sa akin. Guru Chen, sumama ka sa amin. Arya. Nagdala ako ng kahihiyan sa Veridia. Hindi ko sinisisi ka. Ang mananakop na ito ay pinalakas ng enerhiya ng immortal. Hindi katakataka na hindi mo siya natalo. Enerhiya ng immortal. Ibig mong sabihin, may immortal na tumutulong sa kanila. May gusto pa bang sumampa at mamatay? Ang mga pinuno ng mga pangunahing angkan ng sining panlaban, lahat natalo sa kanya. Mayroon pa bang makakalaban ngayon? Ang mananakop na ito, bakit siya napakalakas? Magaling, I go. Isang tunay na karapat-dapat na mandirigmang mananakop, hindi tulad ng mga walang kwentang mandirigma ng Veridia. Munting mananakop, sino ang iniinsulto mo? Naghahanap ng away? Ganoon ang kasanayan mo, gusto mo pa magpakabayani? Munting mananakop, may gusto pa bang lumaban sa isang duelo? Dahil walang may gustong umaksyon, ang mga mananakop ang nanalo. Ang lalawigan ng asol ay pag-aari ng mga mananakop. At kayong mga walang kwenta, lumuhod kayo sa harap ko. Nagsalita na si Ginoong Kian. Narinig nyo ba yon? Lahat, lumuhod. Bilang mga taga Veridia, hindi kami kailanman luluhod sa mga mananakop. Tama yan. Tama nga. Kaya, sinasabi mo bang gusto mong sumalungat sa akin?
Hindi ko naman gustong sumalungat kanino man. Pero alam ko ang isang bagay. Bilang isang taga Veridia, hindi ako maaaring lumingon sa mga mananakop. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong magsalita kay Ginoong Kian ng ganyan. Lumuhod ka ngayon, at humingi ng tawad kay Guro Kian. Ang mga taga Veridia ay hindi lumuluhod. Tama. Ang mga taga Veridia ay hindi lumuluhod. Lumuhod ka, sabi ko. Ang mga taga Veridia ay hindi lumuluhod. Lumuhod ka, sabi ko. Hindi kami luluhod. Bold ka, sumuway sa akin ng ganito. Nagre-rebelde kayong lahat. Kayong mga taga Veridia ay matitigas talaga ang ulo. Tingnan natin kung alin ang mas matigas ang katigasan ng ulo ninyo o ang aking mga bala. Huling tanong ko sa inyo, luluhod o hindi? Narinig mo ba ako? Lumuhod ka ngayon, para sa ikabubuti mo ito. Lumuhod ka at mabubuhay ka. Mahirap ba yon? Akala mo ba ang pagiging alipin ng mga mananakop ay magliligtas sa'yo? Isang bagay lang ang alam namin. Bilang mga taga Veridia, mas gugustuhin naming mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Mas gugustuhin naming mamatay ng nakatayo kaysa Nakaluhod. mabuhay ng Mas gugustuhin naming mamatay ng nakatayo kaysa nakaluhod. mabuhay ng ikaw, matigas ang ulo, at naghuhukay ng sarili mong libingan. Nag-alok kami ng paraan para umalis, pero tumanggi ka. Sa ganitong kaso, patayin ng naglakas loob na lumaban una. Tingnan natin sino ang may lakas ng loob. Arya, kahit gaano ka kagaling, ikaw ay laman at dugo lamang. Hindi mo mapipigilan ng mga bala. Umalis ka dito, ngayon. Ang laman at dugo ay hindi mapipigil ang mga bala. Pero ako ay makakapigil. Arya, makinig kay Kale. Dalawang pang mistikong bakal na pako. Gaano karaming mistikong bakal na pako ang nasa katawan ni Arya? Napakalakas ng presyon. Sa tuwing nag-aalis si Arya ng mistikong bakal na pako, lumalabas ang isang omen mula sa langit, at ang kapangyarihan niya ay lumalakas pa. Guru Reyes, sa sinasabi mo, hindi ito ang unang pagkakataon na nag-aalis si Arya ng mistikong bakal na pako. Ang mga paraan niya ay halos mga paraan ng isang immortal. Posible ba na si Arya ay isang immortal din? Napakalakas ng kapangyarihan. Nakita ko lang ito sa ang iyong kamahalan. Pupunta ba ang iyong kamahalan? Pupunta ang iyong kamahalan. Tama, dapat, bago dumating ang iyong kamahalan, agawin ng lalawigan ng asol, para makapag-angkin kami ng kredito para dito. Ano pang hinihintay mo? Magpaputok? Arya, mag-ingat. Sino ba ang gumawa nito? Arya. Huwag kang bastos, munting babae. Hindi naman matatapang ang mga tauhan mo, di ba? Susunod, ako ang lalaban sa kanya. Kapag natalo ka, umalis ka sa Veridia. Hindi ko akalain na natatakot ako sa isang bata. Parang wala na talagang mga mandirigma sa Veridia. Hayaan mo talaga ang isang bata na lumaban para sa inyo. Ano ang alam ng isang palaka sa balon na tulad mo? Arya, sa lahat ng kami, ang pinakamalakas. Sobra-sobra siya para harapin kayong mga mananakop. Kung gayon, bakit hindi siya sumulong? Noong binabayo kayo kanina, sa tingin ko, wala na kayong ibang mapagkakatiwalaan. At kayong mga duwag, ay nagpadala ng bata para bumili ng oras? Mga Veridian, kayo ay katawa-tawa. Tama na ang usapan. Kung sino ang mas malakas, malalaman natin sa pagsubok. Ginoong Kian, malapit na dumating ang kamahalan mo. Bakit hindi muna tayo sumuko sa batang ito? Pasakop sila ng kusa, para makakuha tayo ng kredito sa kamahalan mo. I go, ikaw ang harapin mo ang batang ito. Tandaan mo, huwag masyadong mahigpit. Ang pagharap sa'yo isa-isa ay pag-aaksaya ng oras. May gusto pa bang sumubok? Lumapit kayo sa akin, lahat kayo. Ganito ka ba kabilis na gustong mamatay, munting babae? Pagkatapos, ay gagawin ko ang iyong hiling. Kawa, sumali ka rin. Isang bata lang mula sa Veridia. Ang lakas ng loob na hamanin ng aming mga mandirigmang mananakop. Gusto talaga niyang mamatay. Ang galing ng laban. Ang galing. Magaling, Arya. Turuan ng leksyon. Ang walang modo at munting mananakop na ito. Ang batang ito. Isipin mo, natalo pa niya. Ang mga mandirigmang mananakop na pinalakas ni Panginoon Ignis. Nanalo nga siya. Minaliit ko siya noon. Ikaw ang susunod. Isang batang hindi alam ang kanyang lugar. Labanan natin gamit ang mga sandata. Hila-hilahin mo ang iyong sandata.
ang batang ito. Ngayon, sanga lang ang gagamitin niya. Mariscal Draven. Ang munting babae na ito ay gumamit ng sanga sa kanyang huling laban din. Noong huli kaming naglaban, gumamit siya ng panlinis ng alikabok at tinalo ako. Mukhang hindi naman ganoon kahusay. Ang lakas ni Mariscal Draven. Kilalang kilala ko, ang aking tauhan. Naniniwala ako sa kanya, hindi siya matatalo. Handa na ako. Ininsulto mo ang aming mga mandirigmang mananakop. Para harapin ka. Sapat na ang munting sangang ito. Sayo? Ang sama lang ang kailangan ko. Tumahimik ka. Walang nakapaghamon sa akin ng ganito. Ngayon, gagawin kita ng giniling. Magdusa ka. Ay, munting babae. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Kahit ang sariling nanay ko, hindi ako panalo. Kaya ako ang magtuturo sa'yo kapalit niya. Kawa. Hindi mo pa nga mahawak ng matatag ang espada mo? Seryoso ka? Honey, talagang papatayin kita ngayon. Seryoso na ang kawa ngayon. Ang katawan niya ay pinalakas ng kagalang-galang. Tapos na ang munting babae. Hindi mo pa nga mahawak ng matatadang armas mo? At sa tingin mo, makakapatay ka sa akin? Mamatay ka. Magaling, Arya. Mahusay. Ikaw ang susunod. Ang lakas ng loob mo, bata. Bata. Gusto mo bang labanan ako? Huwag kang magpadalos-dalos, Ginoong Kian. Ang bata ay higit pa sa inaasahan. Kung hindi siya simple, ibig sabihin simple ako? Bata, inamin ko, hindi ko inasahan ang lakas mo. Pero, ngayon, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Hindi rin ako. Mamatay ka. Ang lakas ng mananakop, nabasa niya ang sahig. Kung magpapatuloy ito, baka matalo ang Arya. Ang pagpanalo o pagkatalo ba ang punto dito? Ang munting katawan ng Arya. Kapag tinamaan ng espada ng mananakop, malubha ang sugat niya. Arya, mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng laban, oras na niyang mamatay. Bata. Dapat matibay kang manlaban, di ba? Halika, mamatay ka na. Nasagot niya. Nasagot niya Isang sanga lang ginamit ng Arya. para sumagot sa katanan na nakakabasag ng sahig. Bata, anong ginawa mo sa akin? Paano hindi ko mabasag ang isang sanga? Masyado kang mahina. Hindi mabasag ang sanga. Hindi pwede. Hindi pwede na hindi ko mabasag ang sanga. Mamatay ka na. Hindi pwede. Naibagsak niya ang katana ko mula sa kamay ko. Nahulog. Ano ang imposible dito? Subukan mo ito. Pinakawalang aura ng espada. Talo ka. Natalo ka. Notalo. Change with Chenki. Ayos, Arya. Anak ko talaga. Parang Chase natalo ka with sa no laban, chase. mananakop. Natalo Simula ka. ngayon, Chase umalis with ka sa Beridia. Mga mananakop, umalis. Umalis? 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 Natalo. Hindi, imposible. Hindi ako dapat matalo. Ginawa ka niyang ganoon, hindi ka na makatayo. Matapang pa? Ang usapan ay usapan. Umalis sa Veridia. CJ, Wala kang ibinigay na pagpipilian sa akin. ano ang nangyayari? Arya, umatras. May problema sa kanya. Kian lang. Ginawa niyang ganoon, hindi siya makatayo. Paano siya gumaling ng mabilis? Ginoong Kian ay kinain ang gamot ng mga immortal na ibinigay ng kagalang-galang. Ang kapangyarihan niya ay tumaas ng 100 beses sa isang saglit. Magpatira pa at humingi ng awa ngayon, at baka hayaan ka naming mabuhay. Huli na. Ang tanging daan para sa kanila ay kamatayan. Gaya ng inaasahan sa kapangyarihan na ibinigay ng kagalang-galang. Talagang malakas. Maghanda sa kamatayan, munting babae. Arya, papunta siya sa'yo. Umalis dito. Arya, kailangan mong umalis. Ngayon, tumakbo, walang pupunta kahit saan. Ginoong Kian, ayos ka lang ba? Sino ka ba talaga? Paano ka naging ganito kalakas?
isang alagad ng pamilya Reyes mula sa lalawigan ng Asul. Arya Reyes. Imposible. Ako'y pinagkalooban ng karunungan ni Panginoon Ignes. Paano ako matatalo sa isang karaniwang mortal na tulad mo? Nakita ng lahat ang nangyari. Ayaw mo pa ring aminin na natalo ka? Eksakto. Mga mananakop ba kayong lahat na ganito ka walang hiya? Natalo ako. Inamin niya sa wakas. Oo, astig, Arya. Ang galing talaga. Arya, salamat lahat sa'yo. Nailigtas mo ang lalawigan ng Asol sa kapahamakan. Arya, salamat lahat sa'yo. Iniligtas mo ang aming mga tahanan. Uminom si Kian ng pildoras ng elixir, alam mo, at tinalo mo pa rin ang isang halimaw na ganoon. Parang hindi ka mapipigilan. Sa langit. Mga kaaway. Mula sa langit. Nakakakita ba ako ng mga bagay? Bakit may mga taong lumilipad sa langit? Talagang may mga immortal sa mundong ito. Ang kamahalan niya, siya mismo ang dumating. Makinig ka sa akin. Sa likod ni Ginoong Kian, ay may immortal na hindi mo kayang abutin. Maaari bang totoo ang sinasabi nila? Magandang araw po, ang iyong kamahalan. Siya yun! Celeste, nahuhumaling ka sa pagkamit ng immortalidad. Wala kang pipigil sa pag-unlad ng iyong kultibasyon. Magdusa ka sa pagpapasya mo. Magdusa. Kahit na may maliit lang na posibilidad na maka-breakthrough. Kahit na patayin ko ang buong mundo. Ako, Celeste, ay hindi magsisisi. Bakit nandito siya? Huwag kang matakot, Arya. Nandito ako para sa'yo. Ang immortal na ito ay may problema. Kian, inutusan ko kayong manalo sa lalawigan ng Asul sa pamamagitan ng laban. Paano kayo nasugatan ng ganito? Ang iyong kamahalan. Sa paligsahan kanina, may nangyari. May nangyari. Anong nangyari? Ang bata, siya ang sumalakay at nagpatalo sa amin. Natalo ng isang bata. Nagbibiro ka lang. Walang kwenta ka at nagdudulot lang ng problema. Tama na. Ako ang hahawak nito, ang iyong kamahalan. Ano ang pakay mo sa aming lalawigan ng Asul? Naparito ako sa kaharian ng mga mortal para sa karmikong swerte mula sa pagsamba. Kung magsisumpa kayo ng katapatan sa akin, sisiguro ko ang kaligtasan nyo. Hindi ba narinig mo? Lumuhad at sumuko, o mamatay. Bingi ka ba? Lumuhad ka at sumunod ngayon din, o mamatay ka. Sa huli, gusto pa rin ba nilang maging maskot lang tayo? Maging maskot para sa kanila? Kung gagawin natin yan bilang mga taga-Veridia, mawawalan tayo ng dignidad. Hindi ko ito palalampasin. Hindi makatarungan ito. Kung kailangan, lalaban tayo sa kanya. Pero ngayon, immortal siya at mga mortal lang tayo. Paano natin siya makakalaban? Huwag ninyong sayangin ang oras ng ang kanyang kamahalan. Lahat kayo, lumuhod. Kung may gusto ka, maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Pero ang pagpaluhod sa amin, hindi yan mangyayari. Ang iyong kamahalan, siya ang pinakamapagmatigas. Pag-uusap. Kapag may gusto ako, kailangan ko bang pag-usapan yan sa'yo? Talagang wala kang katwiran. Katwiran, ang lakas ang siyang tama. At ikaw, nangangahas kang sumuway sa harap ko. Ganun ba? Wala kang respeto sa akin. Kung hindi ko ipapakita sa iyo ang kaya kong gawin, ituturing mo lang ang mga sinasabi ko. Bilang walang kwentang ingay, di ba? Mamatay ka. Ang mga usapin sa ang kaharian ng mga mortal, hindi dapat pakialaman ng mga tagaang mataas na kaharian. Pumutol siya sa pagbubulong ko ng mahika. Ikaw, walang hiya. Ano nang pinanggalingan mo? Isang alagad ng pamilya Reyes. Arya Reyes. Ikaw pala si Arya Reyes. Mabuti. Kung gusto mong ikaw ang magpakabayani, gagawin ko ang hiling mo. Arya, tumakbo ka. Immortal siya. Walang makakatalo sa kanya. Arya, nooy ipinaglaban mo kami. Ngayon, kami naman ang magtatanggol sa'yo. Tama. Para sa lalawigan ng Asul si Arya, ay napakarami ng nagawa para sa amin. Panahon na, para sa aming mga matatanda, na maging bayani kahit minsan. Arya, sa susunod na buhay, sisiguraduhin kong magiging pamilya tayo. Kahit alam nilang maari silang mamatay, pinoprotektahan pa rin nila ako. Dahil pamilya tayo. Pamilya. Noon, ipinagwalang bahala ko ang aking pamilya, nabaliw sa pagperpekto ng aking kultibasyon. Ngunit habang lumalalim ang aking pagkahumaling, lalong hindi ko naintindihan. Mabuti, gusto ninyong lahat maging bayani ha? Kung sabik na sabik kayong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Matigas talaga ang ulo ninyo. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Umalis kayo sa harap ko. Kahit mawala ang buhay ko, hindi ko hahayaang mahawakan mo si Arya. Mabuti. CJ, ngunit sa lalong madaling panahon, makakaramdam ka ng karangalan. Dahil ikaw,
ang magiging unang taong papatayin ko sa kaharian ng mga mortal. Arya, Tapat! Halika! ang tabak na dingkon, baka si Celeste na ang kumilos? Arya, Ke ako na ang bahala? Kaya mong gamitin ang espadang ito. Ikaw si Celeste. hindi. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ko inaasahan na magpapanggap kang patay para lang makaalis at maghasik lang kaguluhan sa kaharian ng mga mortal. Anong pinagsasabi mo? Sino si Celeste? Hail, ipapaliwanag ko mamaya. Kaya ikaw nga talaga si Celeste. Ano? Naglaban na tayo noon. At hindi mo man na nakikilala ang mga dalaw ko? Ikaw, nandito ka talaga, pero hindi yon mahalaga. Ano naman kung nandito ka? Ngayon, bata ka na lang, hindi ka na ang Celeste na minsang namuno sa mundo. Mukhang hindi pa lubos na bumabalik ang aking kultibasyon. Ang katawang ito ay hindi man lang kayang talunin ng isang mababang antas na kultibador. Siguradong hindi mo inakalang makikita mo ang araw na ito, Celeste. Sa wakas ay bumagsak ka rin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay. Ang iyong mga magulang. Ako ang pumatay sa kanila. Ano? Hayaan mong linawin ko. Ang iyong tatay, ang iyong nanay, lahat sila ay namatay sa aking kamay. At ikaw ay mamamatay dito ngayon. Ayos ka lang ba? Arya, wala akong ideya kung ano ang pinagdaanan mo. Pero, higit pa sa sapat ang nagawa mo. Kailangan mong umalis dito, ngayon na. Hindi kailanman sinisi ni nanay at tatay ang iyong sarili. Huwag kang magtapos na nag-iisa. Nanay, hindi na ako nag-iisa ngayon. Pakiusap, alagaan mo si Kale para sa akin. Celeste, sa mataas na kaharian, wala kang pakialam kung nabubuhay o namatay ang iyong mga magulang sa dugo. Pero dito sa ibaba, nagmamalasakit ka sa iyong kapatid na si Kyle. Nakakatawa. Tama ka. Dati, hindi ko pinapansin ang aking pamilya. Nahuhumaling sa paggamit ng immortalidad. At naghahangad ng kapangyarihan. Ngunit nakalimutan ko ang tunay na kahulugan ng paghahanap ng lakas. Ang kapangyarihan ay hindi para habulin. Ito ay para protektahan. Banal na liwanag ang bumabalot sa iyo. Isang pangitain ng mga dragon at phoenix. Ikaw ay naging immortal. Wala na sa mga yun ang mahalaga ngayon. Ang gusto ko lang ngayon ay panatilihing ligtas ang aking pamilya. Celeste, inaamin kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sino man ang maglakas loob na saktan ang aking pamilya, ay dapat mamatay. Celeste, ang mga kaluluwa ng iyong mga magulang ay nasa aking mga kamay pa rin. Kung papatayin mo ako, mawawalan ka ng pag-asa na mailigtas sila. Celeste, ang mga kaluluwa ng iyong mga magulang ay nasa aking mga kamay pa rin. Patayin mo ako, at wala ka ng pag-asa. Ano ang sinasabi mo? Nang namatay ang iyong mga magulang, gumamit ako ng isang lihim na sining upang mabihag ang kanilang mga kaluluwa. Sa bote na ito, Nanay! Ikaw ay aking Celeste. Nanay, nakikilala mo ako? batang gago, paano namin hindi makikilala ang sarili naming anak? Nanay, kasalanan ko ang lahat sa pagpapahirap sa inyo. Celeste, ang mga kaluluwa ay hindi maaaring magtagal sa mundong ito. Ngayong nakamit mo na ang immortalidad, dapat may paraan ka upang iligtas sila. Isiping sinabi ko na, sa'yo ang lahat ng ito, hayaan mo akong umalis. Sinira mo talaga ang aking kultibasyon. Gumawa ka ng mga kalupitan sa mortal na mundo. Nagdulot ng kaguluhan sa lupain. Ang parusang kamatayan ay maaaring iwasan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Ang pagwasak sa iyong kultibasyon, ang iyong parusa. Arya, Hindi ako ang tunay na Arya Reyes. Ang tunay na Arya Reyes ay babalik para sa'yo. Arya, saan ka pupunta? Arya, Kael, si Arya at kami ay hindi mula sa iisang mundo. Ang kanyang pag-alis ay hindi maiiwasan. Hayaan mo na siyang umalis. Celeste.
Tatay, nanay, gising ka na. Celeste, anong nagawa mo? Patay na kami ng nanay mo. Nakamit ko na ang immortalidad, at nilabanan ko ang tadhana, para iligtas kayo ni Arya, mula sa bingit ng kamatayan. Hindi, may tinatago ka sa amin. Sabihin mo sa akin, ano ang kapalit ng paglaban sa tadhana? Celeste, ito. Tatay. Nanay, nabigo ako sa inyo noon. Hindi ko kayo inasikaso. Kaya kayo namatay. Ngayong muling nabubuhay kayo. Makakaalis na ako ng payapa. Si Arya ang aking tagapagligtas. Kapag nagising siya, pakiusap, samahan ninyo siya, at ang sulat na ito, pabalik sa pamilya Reyes, at ibigay ito sa kapatid niyang si Cale. Sa ganoon, matutupad na ang huling hiling ko. Celeste, paano ka naging ganoon katanga? Celeste. Celeste. Cale. Maghapon ka nang nag-iisa at malungkot. Kahit na nanonood si Arya mula sa itaas, ayaw niyang makita kang ganyan. Salamat sa pag-aalala, Jackson. Arya, paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na wala ka na. Na dapat kong bitawan. Pero, paano ko kayang bitawan ka? Sino yan? Cale? Arya, Cale? anong nangyari? Cale, nanaginip lang ako. Nang magising ako, may matandang mag-asawa ang nagdala sa akin dito. Celeste. Naubos niya ang kanyang kultibasyon. At gamit ang sarili niyang buhay, ay binili ang bagong buhay para sa ating tatlo. Sana naman. Hindi mo siya bibigyan. Cale, sa lahat ng mga taong ito, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Dati akong kultibador mula sa mataas na kaharian. Napagtanto kong nagkamali ako, kaya selyuhan ko ang aking mga meridian ng mistikong bakal. At nahulog sa mundong mortal, pero swerte ko at nakilala kita. Doon ko lang naunawaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging immortal. Payapa na ang puso ko ngayon. Wala akong pagsisisi sa buhay na ito. Dahil kayong dalawa, ang tunay niyang mga magulang, mula ngayon. Magiging magulang na rin namin kayo. Sana manatili kayo sa pamilya Reyes. Arya, dapat mong tandaan, ang babaeng ito ang nagligtas ng buhay mo. Kung wala siya, wala ka ngayon dito. Anong pagkakataon, Kael? May bata sa labas. Sabi niya Arya Reyes ang pangalan niya. At sabi niya narito ang kanyang mga magulang at kapatid. Ay narito. Mukha siyang katulad ng itsura ni Arya noong bata pa siya. Tatay, nanay, Tael! Matagal na tayong hindi nagkita.